Magandang araw! Ako si Myla G. Balilahon, 4th year mula sa Batsilyer ng Pansekundaryang Edukasyon, Mayorya sa Filipino. Narito ako ngayon upang maglakbay diwa hinggil sa panitikan ng ika-7 baitang. Tara, simulan na natin! Sa puntong ito, magkakaroon muna tayo ng isang laro. Ang gagawin nyo lamang ay tutukuyin ninyo kung ano ang ibig ipahiwatig o ano ang larawan na ito. Handa na ba kayo? Kung gayon, simulan na natin. Ano ba ang ibig sabihin o ipahiwatig ng larawan na ito? Ang sagot niyo ba ay puso? Tumpak ang iyong sagot. Bago tayo magsimula, mahalaga na may isa sa katuparan ninyo ang mga sumusunod. Una, na ibubuo ng tekstong binasa sa tulong ng pangunahin at pantulong na kaisipan. Pangalawa, natutukoy ang mga salita kung anong uri ng diin o uri ng pagbigkas ito nabibilang. Pangatlo, na itatanghal ang bawat bahagi ng akda sa pamamagitan ng tableau presentation. At ang panghuli ay naiuugnay ang mga mahalagang pangyayari sa tekstong binasa batay sa sarili. Ang talakayang ito ay patungkol sa uri ng panitikan na alamat. Ano nga ba ang panitikan? Ang panitikan ay refleksyon ng buhay ng tao na nagsasaad o nagpapaliwanag ng mga kaisipan, damdamin, karanasan, at diwa ng tao. Ngunit, ang alamat naman, ito ay isang uri ng kwento at panitikan na nagsasaad ng mga pinagmulan ng mga bagay-bagay sa mundo. Halimbawa ng alamat ay ang alamat na pinamagatang Hinulugang Tatak na isinulat ni Bernie C. Santos. Ito ay Tagalog. Mayroon itong mga sumusunod na mga tauhan. Una ay si Malalim. Siya ang espiritu ng lawa. Pangalawa ay si Laam. Siya ang espiritu ng ilog. Pangatlo ay si Banaag. Siya ang espiritu ng kabundukan. Pangapat ay si Sikat. Siya ang anak ni Bathala. Panlima ay si Luwayway. Siya ang anak ni Haring Kalikasan. At ang panghuli ay si Bathala. Siya ang ama ni Sikat. Ngayon ay magkakaroon muli tayo ng isang aktibidad. Ang gagawin nyo lamang ay pagsusunod-sunurin ninyo ang mga pangyayari batay sa nabasa ninyo sa kwento. Sisimulan ko. Ang panimulang pangyayari ay masayang namumuhay sina Haring Kalikasan sa kanilang kaharian. Nagkaroon sila ng salo-salo. Lahat ng prinsipe ay nag-alay sa prinsesa. Ito ay si Liwayway. Ngunit, tanging alay lamang ni Prinsipe Banaag ang siyang kanyang kinagigiliwan. Ito ay ang korona na yari sa pinakamagandang kabebe. Ano naman ang pangalawang pangyayari? Ang sagot niyo ba ay nagtungo ang prinsesa sa ilog? Ngunit, nahulog ang kanyang korona habang siya ay nalalalamin sa ilog. Kaya, humingi siya ng tulong kay Sikat. Ngunit, sa isang kondisyon, kailangan niyang magpakasal nito. Kaya, tutulungan siya. Sa pagkakataong ito ay magkakaroon ulit tayo ng isang aktibidad. Mangyaring kumuha ng kalahating papel at isulat ang mga sagot. Unang katanungan, paano mo maipapakita ang iyong pagmamahal sa taong minamahal mo? Pangalawa, ano ang katangian ni Banaag na makikita sa kwento o alamat? Tutularan mo ba ito? At ang pangatlo, kung ikaw ang papipiliin, ang gintong korona o ang buong pagmamahal? Bakit? Para sa panghuli naman ninyong gawain, ay tutukuyin ninyo kung anong uri ng diin o uri ng pagbigkas na bibilang ang mga salitang ibibigay. Handa na ba kayo? Kung gayon, simulan na natin. Unang salita, kasunduan. Ang sagot niyo ba ay malumay? Mahusay! Tama ang iyong sagot. Pangalawa, handog. Ang sagot niyo ba ay mabilis? Magaling!
tumpak ang iyong sagot. At dito nagtatapos ang ating talakayan.